Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 3 linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Sa ating pong ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang mga salitang, "Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan." Di ko po alam kung ano ang nangyari para umabot sa punto na sa kanya po mga sinabi, sa kanya mga ipinahayag, ay nagalit ng todo itong mga taga-sinagoga na umabot sa puntong ipinagtabuyan sa Jesus sa labas hanggang sa madala sila doon sa tuktok ng burol at nais siyang ihulog o ibungid sa bangin. Ano ba ang pwedeng magtulak sa isang tao para gawin ito sa isang tao na wala namang ginagawang masama, pero minasama ng mga taong nakarinig sa kanya? Mismong mga kababayan niya ang nagbalak sa kanya ng ganitong bagay. Pero ang ginawa ni Jesus, dumaan lang siya sa gitna nila at umalis. Na isang katotohanan at realidad na nangyayari magpasa hanggang ngayon, na kailangan natin matutunan paano natin haharapin yung mga toxic sa paligid natin. Pag sinabi kasing mga toxic, ito yung mga lalason sa atin, mga lumalason sa ating kapaligiran, lumalason sa pamilya natin kapag pinairal natin itong ganitong ugali. Una, yung mga ugali ng hindi nila matanggap si Jesus. Pag kayo po ba, yung at least sa sarili lang, bakit nahihirapan tayo tanggapin ng isang tao? Wala namang ginagawang masama yan. Kahit ano pang niyan, Halimbawa, sabihin natin sumikat siya, naging bantog, naging tagumpay, pero bakit minsan mayroon sa kalooban natin na nagngingit-ngit tayo sa galit o nagngingit-ngit tayo dahil sa selos na nauuwi naman sa galit? Minsan mahirap aminin, mahirap na sabihin sa iba, pero ganun talaga nangyayari. Nagiging toxic tayo sa ibang tao kapag mas pinangungunahan tayo ng ating pagkaselos o pagkainggit sa kung ano ang meron ang iba. Kasi si Jesus, tagumpay sikat na sikat, sinusundan ng maraming tao, nakakagawa ng mga himala, at kung ano-ano pa
na hindi nila nagagawa. Kung kaya't masakit para sa kanila na marinig na walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Dahil alam na pala ni Jesus kung ano ang pagtingin sa kanya nitong mismong kababayan niya. Pero ulitin ko, ano naman ang reaksyon ni Jesus at ano ang dapat nating gawin kung sakali may mga toxic sa paligid natin. Pero kailangan sigurado din natin na hindi tayo ang nantotoxic. Magkaiba kasi yun eh. Minsan akala natin tayo yung api, pero tayo pala yung nang-aapi. Pero kung sakasakali na mayroong mga tao talaga na ayaw kang tanggapin, ayaw kang kilalanin, sinisiraan ka, hinihila ka pababa, then umalis ka. Umalis ka na. Bago ka pa malason, bago ka ba bumagsak, bago ka pa tuluyang masira, umalis ka na. Kasi yan ang ginawa ni Jesus, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, umabot sa punto na nagtayuan sila, itinaboy si Jesus palabas, itinutulak doon sa bangin. Hindi na nakipagtalo, hindi na nakipagsagutan, hindi niya na in-explain yung kanyang sarili, umalis na lang kasi marahil sarado na ang isip ng mga ito. So mag-aaksaya ka lang ng panahon. Kaya marami ngayon, no, nagkakaroon tayo ng depression kasi nape-pressure sa kung ano ang inaasahan ng mga tao sa kanila. Na imbis na tinutulungan, imbis na maging masaya, hindi eh. Ulitin ko, nagiging toxic tayo sa isa't isa. At hindi yan makakabuti. Kaya ang kakalungkot mismong sa loob ng pamilya, sa mismong mga kamag-anak natin, nakakaranas tayo ng ganitong mga toxic. Toxic mentality, toxic attitude natin. Kaya gawin mo, no? Kung saan ka tanggap, kung saan ka mas nakikilala o kinikilala base sa iyong kakayanan, base sa kung sino ka, nandun ka. Huwag mong ipilit o ipagpilitan ang iyong sarili sa iba na ayaw naman sa iyo. Sayang lang yung oras, sayang lang ang panahon. Mas marami ka pang magagawa, mas marami ka pang matutulungan, mas marami ka pang pwedeng mapuntahan para maibahagi mo ang iyong sarili. Amen? Thank you.